Hello po, good morning sa bawat isa. Ako po ay si John Chris Mencide, anak ng Diyos, through the parental parenthood or biological parenthood ni Lindy and Yoli Mencide, and spiritual parenthood ni Bishop Ellie and Pastor Divine. So, nakatayo po ako dito. Umpisan ko to sa verse of the day sa U Bible kanina, Acts 20:24. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. So wala po tayong ibang itataas kundi ang pangalan ng Panginoon. So 2021 of October noong in-encourage ako ng parents at leader ng Zion, Caloocan, to apply as a teacher in Anchorage, Alaska, USA. That time, I just got rejected to be accepted sa public school dito sa Pilipinas, sa San Juan City, kasi wala akong English proficiency test. It gives me discouragement, and 2018, nung una ako nag-apply for US, but both of my biological and spiritual parents said no. Kaya sabi ko, bakit kailangan ko mag-apply ulit? And that time, I'm really encouraged, but by God's grace, sa kanyang biyaya, sumunod ako sa payo ng aking mga magulang at sa calling ng Panginoon. Iba pala ang plano ng Lord. Gusto pala niya akong maging public school teacher sa Anchorage, Alaska. Nasa Iloilo ako noong sinimula ng process, malayo sa simbahan, malayo sa spiritual accountability partners and leaders, and by God's grace, na-qualify ako sa requirements sa first part ng application. Pero hindi po umusad agad yung application. Gusto pala ni Lord na bumalik ako sa Manila. He spoke to me through His servant, Pastor Eldon Mercado, sa comment niya, sa picture namin ni Mama noong nagbakasyon sila sa Iloilo, saying these thoughts, "Go after them, and you will restore everything that was taken from you." In obedience to the Lord, by His grace, nakabalik ako ng Manila at Zion, Caloocan noong January 2022. And by God's grace, my obedience has led me through na magkaroon ng progress sa aking application to where I could apply na sa mga schools sa Alaska. I submitted to multiple schools, and guess what? Nabanggit na ni Bishop. I received 109 rejection and position has been filled emails. I asked the Lord why. I'm very discouraged that time. Maraming gawain, may encounter, may leadership training, pero talagang discouraged ako. I wanted to quit. At sabi nga, at that very time, nung sinabi ko kay Bishop lahat ng ninyon, he spoke to me. The Lord spoke to me through Bishop, na magpatuloy lang kahit nasasaktan. The more that it hurts, the more na mag-serve. Natutunan ko rin na the Lord will not bless us sa ating tantrums. Hindi dahil hindi binigay ng Lord agad, hindi na tayo magsaserve. Hindi niya tayo i-bless doon. Bagkus, the Lord will bless us in our obedience, kahit na nasa darkest valley tayo. I kept serving but still nothing. No progress at all. And then, kinamusta ng Lord ang first fruit tithing ko. I was guilty. Napagnanakawan ko ang Panginoon. Hindi po ako nag-first fruit tithing that time. And to make the long story short, I humbled and denied myself sa leisure ng mundo and focus sa pag-effort ng pagbabalik ng aking first fruit until by God's grace, He brought me sa Alaska, USA, not less than a year of process. Nung nabigay na ng Panginoon ang pagpapala, tumigil ba ang pamumuhay para sa Kanya? By God's grace, no. Tinuruan ako ng Lord na umayos, na kahit madaming temptations at liberations sa USA, siya ang nagdala, siya din dapat ang ipamuhay. At kung hindi, of course, siya ang naglagay, siya din ang kayang magtanggal sa akin doon. Though madaming opportunities na kumawala, at maraming opportunities na gusto kong kumawala, natutunan ko na by God's grace siya ang sundin. Ang Lord ang naging kasiyahan at kakampi ko sa USA. Na-realize ko din na hindi masaya ang journey sa ibang bansa
wala ang Panginoon. Ang pangarap nating lahat, no, ay sana makapunta ako sa US, mag-enjoy. Pero natutunan ko po na hindi pala masaya kung hindi kasama ang Panginoon sa journey natin sa ibang bansa. Na-realize ko din na marami akong homesickness na naranasan, discouragement mula sa pasmadong bibig ng mga bata. Grabe kasi talaga yung mga Americans. Ang Lord ang kasangga, but ang Lord ang naging kasangga ko at tumutulong sa akin. Umunawa na may dahilan kung bakit ako nandoon sa USA. Every day, nung first day ko po, if I can share, sabi ko kay Mama, mauwi na ako. Grabe, nakaka-discourage. Kasi talagang, nung unang araw ko, nagpakitang gilas agad yung mga bata. But sabi ng Lord sa akin, it's not my purpose just to teach there. It is to love the unlovable at i-represent siya sa mga students. Parents, co-teachers, administrators, kahit na bawal maging bold sa pag-share ng faith sa educational system ng USA. Again, hindi lang pala teaching ang purpose ko doon. It is to plant seeds sa sphere of influence ko sa mga tao sa paligid ko kung sino si Lord Jesus. I wake up every day submitting my day to the Lord. Nagpapaturo kung paano maging teacher doon kasi siya ang teacher of teachers. Yes, nagpapasako po ako sa pagtuturo sa dakilang guro, the teacher of teachers, the Lord Jesus Christ. He led and taught me to pray for my students and be bold na ang Lord ko, to tell them that the Lord ko ay si Lord Jesus Christ. Until even themselves, through the example of mine by God's grace, kahit yung mga bata po ay natutong manalangin. Actually, ang tawag nila kay Lord Jesus ay Big J. Big Jesus daw po. I always tell them na yes, I love them, but God loves them more. Every time that my workmates, teacher friends, principal, parents would ask me, how are you today? My humble response, kasi totoo ito sa buhay ko, by God's grace, I am doing great. At pag nagtanong naman sila, nagsabi naman sila, uy, napakaganda ng gawa mo, napakaganda ng performance mo. Ang laging kong tugon sa kanila, I praise the Lord. It is because ang aking Lord ay ang teacher of teachers. At the moment na sinabi ko yun, by God's grace, at sa ngayon, at the moment na sinabi ko yun, of course, may mga takot na baka ikatanggal ko sa trabaho. Yung pagiging bold ko sa pananampalataya. Pero by God's grace, natanggal ba ako? No. Sa biyaya niya. At kung darating man ang araw na ikatanggal ko iyon, kahit na umiiyak ako dito, at least napangiti ko ang Panginoon. At yun ang pinaka-importante para sa akin. And God's story in me has led my friends to know who Jesus is in my life. Na siya ang dahilan ng lahat sa buhay ko. In fact, my friends accepted Jesus as their Lord and personal Savior. My American friends, I shared the gospel to them sa prompting ng Lord. The favor of the Lord also led me to becoming an exemplary teacher that was chosen for class observations sa presence ng Director of Elementary Education ng Anchorage School District, sa boss ko na principal, at maging sa mayor ng Anchorage. Pumunta siya sa classroom ko to see and read para sa mga bata. Now, what about the devotional journal and tithing? By God's grace, Bishop Ellie is still facilitating our cell group. Cell group ng men na tinawag ng Panginoon ng mga ibang bansa. That has led me to continue my devotional journal and quiet time. If before, sa umaga lang, by God's grace, the Lord is teaching me na gumawa din ng night devotion. So by God's grace, hindi naputol ang relasyon sa Panginoon, bagkus napalakas niya pa. This also resulted to be led by the Lord na mag-open ng cell group sa mga Filipino teachers across the USA. And by God's grace, liban ngayon na bakasyon, tuloy-tuloy at consistent ang cell group ng teachers every Sunday. Blessed din ako na may mga magulang ako na pag-araw ng sweldo, ang tanong ay, nag-tithes ka na ba? Instead of padalhan mo ako ng ganito.
At naalala ko, nagkaroon ng First Fruit Festival ang Zion Caloocan earlier this year. Ang lakas ng conviction ng Lord na pagtrabahuan ko ang pagbibigay ng first fruit. By God's grace, nabigay ko sa tulong niya ang kabuuhan ng sahod ko sa isang buwan nang wala yung gross pay po, hindi po yung net pay. Only by God's grace. Never ko, and by that, never ko ang naranasan ang magkulang. Rather, hindi nangungutang, but nagpapautang. The Lord has blessed me na matanggap din sa summer school. Nag-apply din kasi ako to be in summer school. Muntik pa akong hindi tanggapin dahil hindi daw sila nag-hire ng visa-based teacher sa general education ng summer school. But the Lord touched the heart of the director ng elementary education ng AST. Nakarating sa akin na pinagalitan niya ang HR. Sabi niya, I don't care kung visa-based teacher siya. Put him on the list of summer school teachers. And by God's grace, bago magbakasyon, I was able to do a summer job that paid 150% of my monthly salary. This is a different director from the previous one na nakilala ko. This is a new one kasi bago po ang director ng Anchorage School District ng elementary. And then, naging principal siya ng summer school. Nagulat po ako na siya ang principal ng summer school. And then she approached me and talked to me on her last day. Mr. Mencide, I am very glad that I hired you. I never regret hiring you. You're really a great teacher. At ang akin tugon immediately, praise the Lord. Glory to God because He is the teacher of teachers. And by God's grace, my principal approached me again, asking me and telling me na tutulungan niya daw po ako to be a resident of the United States of America from visa to green card. Bottom line, parehas ang Diyos na sinasamba natin. If He can do it to me, He can do it to you. Makinig lagi sa Lord through your parents and church leaders. Be patient at submit sa process with the Lord. Kahit discouraging ang sitwasyon, hang in there. Huwag mag-tantrums, but obey. Include God sa araw-araw. Hindi dahil nabigay niyo na ang pagpapala, bibitawan na natin siya sa process. Hindi na siya kasama sa buhay natin. At pasintabi lang po, but I was guilty din dito. Huwag nating pagnakawan ng Panginoon. Not giving your tithes and offering and first fruit ay pagnanakaw sa Kanya. Huwag utangin ang first fruit, baka maging utang din ang pagpapala. But pag-effortan natin ito. And see, makikita ninyo ang katotohanan ng Malakay 3:10 sa ating mga buhay at sa buhay mo. To God be all the glory. God bless pa.